Nung lumabas ang Coolray noong 2019, ito ang talagang nagpasikat sa Geely sa Pilipinas. Ngayong 2023 na, well, sikat pa rin naman ang Geely pero dahil sa after sales naman nila. Actually, the lack thereof. Sa totoo lang, hindi ko alam kung ganun ba karami talaga ang after sales issue nila or masyado lang nasa-sensationalize dahil sa ating mga keyboard warriors sa internet. Mahabang usapan yan at maraming magdedebate pero sa video na to, wala akong balak pag-usapan yan kasi wala akong first-hand experience or even second-hand. Pero sa totoo lang, ang hindi siguro pwedeng pagdebatihan ay ang continuously and consistently na paglabas ng bagong models ng Geely. Yung iba, facelifted lang, pero sa video na to, pag-usapan natin ang Geely GX3 Pro Comfort, which I think is competitively priced and well-spec'd enough para makipagkompetensya sa ibang crossovers dito sa market natin. Before I go on, kung mahilig ka sa Philippine car news and reviews, I would appreciate it if you can consider giving a like on this video and subscribing to the channel. I post one video a week sharing my thoughts and opinions regarding Philippine cars. Maliit na bagay yan para sa inyo pero napakalaking tulong yan para lumago ang channel na to so that I may also know the interests of the Filipino consumer. Dito sa harap, similar ang kanyang grille design sa Geely M Grand na nakikita na natin dito sa kalsada natin. I want to add na nagagandahan talaga ako sa Geely badge na nakita ko sa harap ng mga sasakyan nila. I'm not sure kung bakit pero siguro parang classic kasi siya tignan. As for the lights, meron tong halogen projector headlamps. Yes, halogen pa to, hindi pa to LED kagaya ng ibang mga sasakyan na nakita na natin. Pero at this price point, I think okay lang naman yung halogen headlamps na yan, lalo na at naka-projector naman siya. Yes, hindi siya ganong kasing forma tulad ng ibang LED, pero sapat na yan. Though I have mixed emotions dito sa front fascia para kasing luma ng kanyang design. At the sides, 16-inch ang kanyang mga gulong, which compared sa ibang mga crossovers, medyo maliit. Pero sa totoo lang, bigger is not always better kasi masakit sa bulsa yan pagka kailangan mo na magpalit. And maliit man, I really like na hindi two-tone yung design nito kagaya ng mga nauso ngayon. Siguro call me old school pero mas gusto ko talaga yung mga single tone lang. Parang mas classy siya tingnan. And of course, dahil crossover ito, meron siyang black plastic claddings all around sa sasakyan. Plus a functional roof rail na pwede mo nang gamitin pandagdag ng cargo space mo kung gusto mo. Also, with a ground clearance of 185mm, enough na yan para sa mga lubak natin sa kalsada and sa light floods na naranasan natin tuwing umuulan. Overall, plain and simple but okay yan para sa akin. At the back, replacement ng kanyang Geely badge is yung kanyang Geely na spelled into words na. It's different and I like it. I think bago to sa mga sasakyan ng Geely pero somebody in the comment section down below correct me kung meron bang ibang Geely na walang logo sa likod. Ang hindi bago dito siguro at nagiging basic na sa mga nilalabas sa sasakyan ay yung kanyang rear spoiler na merong integrated third brake light, yung kanyang rear sensors and parking na sobrang palaking pasasalamat ko at nagiging standard na siya sa lahat ng mga bagong sasakyan na lumalabas ngayon. Opening the hatchback, dahil sa kanyang price point huwag tayo mag-expect na meron itong power tailgate pero upon opening, I think significant yung laki ng kanyang likod para sa mga cargo. Not the biggest, pero medyo maliit kasi yung sasakyan na to, kaya huwag tayong mag-expect rin ng ganong kalaking lalagyan sa likod. What is important though is meron siyang spare tire. Though stylish lang to, pero sa totoo lang, buti na lang hindi nagiging standard ang paglagay ng tire repair kit instead of an actual spare tire. Call me old school, pero iba pa rin ang merong actual spare tire. Entering the rear seats, gaya ng sabi ko, hindi ganong kalaking sasakyan kaya wag rin tayong mag-expect na ganong kaluwag dito sa likod. Pero sa totoo lang, kung gagawin mo itong everyday car na isa or dalawa lang naman ang sakay, more than enough na to. Ako personally, I will say na hindi ko masyado nagamit yung rear seats ko sa day-to-day commute ko between house and work. Touching the seats, akala ko leather materials to, pero upon further research, PVC material pala siya which I like kasi madali pa rin tong linisin and classy siya tingnan. Hindi ko lang sigurado kung gaano ka-durable to in the long run pero first impression, okay naman siya.
Wala rin pala tong rear aircon vents and center armrest, pero gaya ng sabi ko kanina, kung sa daily commute mo ay isa or dalawang tao lang naman ang sakay mo, that would not be a problem, lalo na kung di naman maggamit. Entering the front seats, how do I put this? Well, it's mostly basic. Unlike other Geely models, marami tong plastic materials na kanyang cabin, which is not really bad kung akong tatanungin kasi in terms of long-term durability, kasi kahit gaano katagal ang sasakyan mo, basta naingatan mo lang yung interior, hindi ganon kabilis masira ang mga plastic sa loob, unlike sa nasa labas. Plus, dahil ito ay base variant, meron din siyang manual transmission. It's not ideal for the city drivers na palagi na stuck sa traffic, pero for some na gusto pa rin ang manual, well, meron kayong option na ganito. What is not basic though, at least sa paningin ko, is yung kanyang 8-inch infotainment screen. Wala nga lang tong Apple CarPlay and Android Auto, pero siguro kung okay ka mabuhay sa manual, wala rin problema ang Apple CarPlay and Android Auto na wala. Lalo na siguro sa mga senior drivers natin. Another thing siguro na noteworthy i-mention dito sa sasakyan na to is 4 cylinders ang makina nito. Unlike other crossovers at this price bracket, like the Race, even the full Ray nung panahon niya, 3 cylinders lang kasi yung mga yun. Although meron turbo variant ang mga sasakyan na iba, ito naturally aspirated, wala siyang turbo. So dahil wala siyang turbo, hindi ganon kalakas yung power niya compared dun sa ibang yun. Pero if you ask me, mas gusto ko pa rin ang mga naturally aspirated engines kasi mas less yung parts niya sa makina. Less parts means less points of failure, less parts to maintain, and overall, less parts din ang pwedeng masira pagdating ng panahon. You may not like yung kanyang power delivery, pero in the long run, your wallet and bank account will thank you for it. And sa sobrang tataas ng mga bilihin ngayon, let's be practical. Plus, kung gagamitin mo naman to sa city driving, hindi mo masyado ma-enjoy yung full power na pwede niyang ibigay, lalo na sa sobrang traffic ngayon sa Pilipinas. Sang mang panig ka ng Pilipinas pumunta. Overall, this is a very practical and affordable car. Yes, basic siya, pero kung gagamitin mo lang naman siya sa city driving, I think this will be more than enough for you. Priced at 778,000 Philippine peso at the time of this filming, it reminds me of the old Toyotas na meron ako. It's not as luxurious kagaya ng ibang Geely offerings, pero if you have a tight budget and naghahanap ka ng sasakyan na practical, affordable, with the basic modern amenities, you better take a look at Geely GX3 Pro S. As I have mentioned sa simula ng video, merong problems ang Geely ngayon sa after sales nila dito sa ating bansa. Pero if you like what you see, well, it's worth a gamble. Pero syempre, gamble yan. You might crash and burn, pero malay natin, baka umokay din naman ang after sales ng Geely. That's it for this video. Kung may gusto kayong idagdag, put them in the comment section down below. So this is Kai, your driver but not so sweet lover na nagsasabing, keep calm, drive safe, and stay awesome.